Hi! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Napakaganda ng panahon ngayon at sana huwag bumuhos bigla-bigla ang ulan mamaya para naman ma-enjoy ang celebration ng Christmas. Sasamantalahin kong gumawa ng video ngayon kasi hindi pa masyadong maingay at saka malayo dito sa amin. Sasamantalahin ko na rin na batiin ko kayo ng Merry Christmas. Sana pagpalain tayong lahat, no? At sa mga susunod pang mga taon na healthy tayong lahat, no? Kahit yung mga nag-unfollow, yung mga nag-hate comment, may mga nag-hate comment din, no? Kaunti nga lang. Pero yung mga yon, hindi, ewan ko kung nakikita nyo, pero pag nabasa ko ng mga yon, itinatago ko na yung channel ko sa kanila para hindi nila makita. Kasi ayaw nila ang channel ko, ayaw nila ang topic ko, ayaw nila ang mukha ko, pati pagsasalita ko. Hayaan ko lang sila, no? Minsan kasi may nagsabi sa akin, B.O.B.O daw ako. Pero siyempre hindi naman niya ako kilala. Ba't paano niya nasabing B.O.B.O ako, no? Tinawanan ko lang, tsaka ko itinago yung yung channel ko. Tapos yung isa naman sabi niya dami mong garapata. So hindi yun ang topic ko. Ang nakita niya yung physical defect ko. So hindi ko tinuturing na defect yung nandito sa mukha ko, sa leeg ko, ganyan, no? Kasi mula pa college ako, na tong mga to meron na. So tinatanggal ko lang. So hindi na lang 3 beses na tinanggal ko. Nung una nagpa-cauterize ako. Nung pangalawa yung cream na. Pangatlo, yung cream. Pang-apat, mahapdi kaya. So, nawawala naman, kumikinis. Kaya lang tumutubo pa rin, no? So, hindi ko na pinapansin yon. Anyway, hindi naman yan hindi makikita naman dyan yung laman ng utak mo, no? Hindi makikita dyan yung laman ng puso mo. Hindi mo makikita dyan sa mga nunal na yan o kung ano man tawag dyan, warts ba? O cancer mga sa skin, mga ganyan. So hindi ko alam. Basta yan, pag sinisipag ako, tinatanggal ko. Ginagamitan ko ng cream na napakahapdi talaga. 7 araw mong pagdudusahan yun na hindi ka rin makaligo ng tama. So yung mga nagko-comment na ganon, sana makita nila yung liwanag, sana makita nila yung kagandahan ng loob sana, no? Na hindi yung physical defect ng ibang tao ang makikita nila, lalo na kung ay dinidiscuss ko naman ay hindi naman fake, hindi naman imbento, hindi naman kwento-kwento, kundi yung mga kaalaman na naipabahagi ko. Sana yung mga diniscuss ko ng buong taon ay marami kayong napulot. Lalo na yung mga nakikipag-engage, no? Yung mga nagla-like, nagko-comment, nagtatanong, nagko-comment ng maganda. Syempre hindi yung mga kasi sa mga yon itinatago ko ang channel ko. So ayaw nila sa akin. So bakit pa nila ako hahanapin, di ba? Di ba? Kasi pinakapangit na ugali ng tao, yung pipintasan mo yung tao na hindi mo naman alam kung ano yung nandun sa kalooban niya, ano naman yung kaalaman niya, ano naman yung pakiramdam niya, no? Dapat hindi ganon, no? Dapat hindi ganon. Huwag mamintas, no? Sa buong taon sana na susunod ng 2026, huwag pintasan ang kapwa. Pag pinanood mo ang isang video ng isang content creator at hindi mo gusto, skip mo na lang, no? Sa pakiramdam ng content creator, hindi maganda yon. So, punta na tayo sa topic ko. Masyado na mahaba ang intro ko. Nung nakaraan, ang topic natin ay yung kung pipiliin mo bang negosyohin ang chicken meat production or egg production. Sana napanood nyo ng buo yon para nakuha nyo, nakapag-isip kayo kung ano yung gagawin niyo. Pero nag-comment si Cole Joyce Channel. Sabi niya, parehong magandang negosyo yun, sis, sabi sa akin. Totoo naman, parehong maganda. Kasi yun nga yung sinasabi ko na kung gusto mo ng diversification ng negosyo mo, no, gawin mong pareho yun. Kasi pareho namang kumikita yun, no. Basta alam mo lang kung paano mo i-manage. Ngayon, kung nakapili ka na, chicken meat production, napili mo, kahit na chicken meat production ang gagawin mo o kaya egg production, kailangan pa rin napiliin mo yung magandang breed, no? Kailangan piliin mo pa rin yung maganda ang kalusugan, yung uniformity, piliin mo pa rin. Kasi kahit na chicken meat production ang gagawin mo, kailangan mo pa rin i-consider yung uniformity. Hindi lang dun sa egg production ang kailangang may uniformity. Kasi pagka may nahuhuli na size, no, yung halimbawa may maliit, napakaliit na or kaya parang lagari na mga kiti na palalakihin mo for chicken meat production, paano mo i-dispose ang mga yon ng sabay-sabay? Kasi pag chicken meat production, di ba, batch by batch, so kailangan
all in, all out. So, hindi mo makikita ang kita mo kung paunti-unti ang pagdidispose mo. So, kung may schedule ka ng in, may schedule ka rin ng out. Dapat all in, all out. Yun ang pinakamagandang system para sa pag-a-out mo ng mga manok mo for chicken meat production. Parang itlog din, no, di ba? Yung itlog, all in, all out din. And first in, first out pa. Di ba? Kasi sa egg production, kung ano yung unang naiitlog, yun yung unang may out dapat. Hindi yung huling naiitlog, yun yung iuuna mong i-out. Mabubulok yung naunang production mo kung huli na mai-out yun. Or kung pinipili ng customer mo yung kukunin niya. Halimbawa, 3 days na may production ka. So, meron kang customer na pipili-pili na gusto ko yung fresh. Gusto ko yung pinaka-itlog nila ngayon. So, anong gagawin mo? Dapat, alam mo ang ginagawa mo sa negosyo mo dun sa itlog, no? Sasabihin mo, fresh pa rin naman yan kasi 3 days pa lang. At ang shelf life ng itlog ay 2 weeks na maganda pa ang egg yolk. At pag 3 weeks na, medyo parang pabasag na yung egg yolk kung nasa room temperature. Tapos pag 1 month na, doon na mag-uumpisa yung pagbulok, lalo na kung may mga crack, di ba? So at least alam mong i-explain doon sa mga customer mo na ganon. So hindi dapat nila pinipili na yung pinakahuling-huling production, yun yung bibilhin nila. Huwag mong papayagan na ganon. Kailangan meron kang system. First in, first out kasi dito. Pero kahit na may system ka ganon na first in, first out, huwag mo naman paabutin yung itlog mo nang hanggang 1 week meron ka pang stock na itlog. Siyempre yung customer mo hindi na niya gugustuhin bilhin yung nandun sa pinakaunang production mo kasi 1 week na yon, di ba? So ikaw na merong layer farm, ikaw nagpo-produce ng itlog, meron ka dapat goal na mai-dispose yung mga itlog agad-agad. So, papasok na naman dun yung marketing. Ganon. Kaya, lahat ng skills nasa iyo dapat na poultry farmer. Kung may tao ka, dapat marunong din ang mga yon. So, hindi dapat nila ginugulo yung date ng production. Huwag nilang pagpalit-palitin para hindi kayo malito. At hindi rin malilito yung mga customer ninyo. So, doon sa chicken meat production din naman, ganon din, may schedule ka. Pero ang pagkakaiba nga lang ng scheduling, no, yung doon sa itlog, kailangan ma-dispose mo araw-araw yon, no? At hindi mo naman kailangang mag-restock doon. Pero kailangan na ma-dispose lahat yung mga itlog araw-araw. Yung doon sa chicken meat production naman, syempre, kailangan ng restocking doon kasi ang disposal ng product mo ay per cycle. Pag pwede na i-dispose yung mga inalagaan mo, for chicken meat production, dispose mo na. May kasunod na naman dapat. So, restocking ang tawag doon, no? Sa itlog, hindi. Kasi dire-diretso lang naman na nangingitlog yung mga layer mo. At mapapalitan mo lang ang mga layer pag pwede na silang ikalbo, ba na ang egg production nila at hindi ka na kumikita. Or nagbe-break even ka na lang, pwede mo nang i-dispose. So, hanggang dito na lang. Merry Christmas sa inyong lahat. Sana pagpalain tayong lahat. At salamat sa inyong lahat na subscriber, viewer, yung mga hindi pa nakaka-subscribe na mga viewer, yung mga bago, sana huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga sharer, lahat ng mga nagko-comment, nagla-like. Thank you. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.